balikan mo lang yung alaala natin dito sa lugar na ito. Kahit nagkakalayo pa tayo. Bakit naman magkakalayo? Kung sakali lang naman, hindi yung mawawala sa tabi mo, Grace. May mahalaga po sana ako sasabihin sa inyo tungkol sa kaso ni Marcos Sanchez. Ano yung alam mo tungkol sa kaso? Alam ko kung sino ang tunay na ng rape kay Tony Grace. You won't believe this. Apparently, fall guy lang pala si Marcos sa kaso mo. Someone else is behind this. Nasaan ka ba? Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Don't worry, I'm safe. Nandito lang sa bahay niya. Mag-usap kami. Edward, hello? Pakiramdam ko may humampas kay Edward. Parang narinig ko pa yung pagbagsak niya eh. Kuya William, basta kailangan natin hanapin si Edward. Hindi pwedeng hindi natin siya makita. We'll find Edward. Ano po Package yan? delivery po para kay Grace Evangelista. Galing po to kay Attorney Edward Villarreal. Nandyan yung papangaw na ginagamit ko. Para kapag naaamoy mo to, pwede mong isipin na parang nasa tabi mo lang ako. Nandyan din ang isang kwintas. Suotin mo yan lagi para maramdaman mo na lagi ako malapit sa puso mo. At panghuli, binigyan kita ng pwedeng alagaan. Mga lovebirds. Parang tayo lang yan. Laging magkasama, hindi pwedeng mabuhay ng malayo sa isa't isa. Sana maparamdam ko sa'yo na lagi ako nasa tabi mo kahit magkalayo tayo. Sabi niya sa akin, hindi niya ako iiwanan. Bakit nangyari pa to? Sana ligtas siya. Sana walang nangyari sa kanya. Sana hindi pa siya napapahamak. Huwag niyo lalapitan si Grace! Tapos na! What is it? Update ba kay Edward? Pagbabayaran niya yung ginawa niya kay Marcos. Who's Marcos? Siya po yung pinakulong rapist ni Edward. Yung gumahasa kay Ate Grace. Kasalanan lahat ito ni Grace. Kung hindi siya naging girlfriend ni Edward, hindi mapapahamak ang anak ko! Tita! Suotin mo yan lagi para maramdaman mo na lagi ako malapit sa puso mo. Sana maparamdam ko sa'yo na lagi ako nasa tabi mo kahit magkalayo tayo. Babe, pwede ba bilisan mo? Nandito na kami sa townhouse. Oo, hindi ko napigilan yung mama mo. O sige na, bye-bye. Grace! Tita Stella? Bakit may balita na po ba? Nahanap niyo na ba si Edward? You want that update? So here's an update. Dahil sa kaso mo, ginantihan nila si Edward. At kung nakakakita ka, ipababasa ko sa'yo ang text ng kriminal na yon. Our family has been very good to you. Tinanggap ka namin kahit mas marami pang ibang babae mas deserving kay Edward. Pero anong nangyari? My son's life is in danger because of you! At kung gusto nilang gumanti sa nangyari sa Marcos na yun, you should be the one suffering at hindi si Edward. So tell me, Grace! Why does it have to be Edward? Dapat ikaw na lamang! Sandali! Walang may gustong mangyari ito kay Edward. Alam ko, masakit ito para sa'yo dahil ina rin ako. Pero wala kang karapatang sisihin ang anak ko. Walang kasalanan si Grace dito. Siba! Hoy! Pinapatahimik ka na! Tumahimik ka! Ha? Wow! Uli-uli. Pag sinabi ko tahimik, tahimik ka! Ha? Yan! Tahimik ka rin pala eh. Tuwing makakaramdam ka ng lungkot o takot, balikan mo lang yung alaala natin dito sa lugar na ito. Kahit nagkakalayo pa tayo. Bakit naman magkakalayo? Kung sakali lang naman, hindi yung mawawala sa tabi mo, Grace. Grace, I'm so sorry wala ako sa tabi mo. Hindi kita magagawang protektahan. Sana talaga ligtas ka pa rin ngayon. Biktima ang anak ko. Hindi pa ba sapat yung nangyari sa kanya? Kailangan mo pa ba siyang siraan at sisihin sa pagkawala ng anak mo? Sa tingin mo ba, ginusto niya yung nangyari? Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ang anak ko. Pero tama pa rin ako. None of this would have happened kung hindi nakilala ni Edward si Grace. I
I regret ever accepting you as part of our family. Para lang malaman mo, hindi pinagsiksikan ni Grace ang sarili niya sa pamilya niyo. Kaya wala kang karapatang sisihin siya sa nangyari. Wala kang karapatan! May karapatan ako. Baka nakakalimutan niyo, pamamahay ko itong tinitirhan niyo. Okay, tama na. Huwag na kayo mag-away. Pasensya na, Grace. Alam mo rin. Ma, I know you're upset. We all are. Pero walang kasalanan si Grace. Kahit anong galit niya, hindi yun makakatulong para mabalik sa atin si Edward. Alright? May point pa, William. Walang point na makipagtalo dito. Pero tandaan mo, pag may nangyaring masama kay Edward, it's on your hands, Grace! At hindi ka mapapatawad ng pamilya ko! Go, Cherry! Edward, sorry. Napahama ka ng dahil sa akin. Sana walang mangyaring masama sa'yo. Hindi ko kakayanin kung masaktan ka. Salamat, Tay. Anak, hindi ko sinasadyang makipag-away sa mama ni Edward. Pero sana naintindihan mo ko. Kilala mo ako pagdating sa inyong magkakapatid. Hindi ko uurungan ang kahit na sinong mga api sa inyo. Nay, naiintindihan ko po kayo. Pinagtanggol niyo lang naman ako. Kung papaalisin tayo dito, wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin yun. Grace, hindi kayo alis dito. Pero Kuya William, yun ang gusto ng mama mo. Pasensya na po sa nangyari kanina. Nabigla lang yun. Hindi niya magagawang palayasin kayo dito. Don't worry about it. I have everything under control. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Tita Stella. Pero kasi tama naman siya. Hindi mapapahamak si Edward kung hindi dahil sa akin. No, Grace. Kung nakinig si Edward at tinigil yung investigation... Walang makakapigil kay Edward, Kuya William. Palaban siya. At alam ko kung nasa ang lugar man siya, lumalaban siya. Gagawa siya ng paraan para maligtas ang sarili niya. Naniniwala akong babalik si Edward. Kailangan kong maniwala. Edward? Ito. Edward? It's me. Salamat nagbalik ka. Edward? Grace. Grace. Natakot ako. Akala ko hindi ka na makakabalik. Akala ko nawala ka na. I know.
Edward! Edward! Hindi ko kaya wala ka. Ate Grace! Nina, Ate Grace, sumigaw ka. Sumisigaw ka, kaya ginising na po kita. Ate, napanaginipan ko na binaril si Edward. Napanaginipan ko na pinatay siya. ate, masamang panaginip lang yun. Nina, natatakot ako. Paano kung magkatotoo? Nina, hindi ko kaya kung mawawala siya. Hindi ko kaya kung may mangyayari sa kanya. Hindi ko kaya mabuhay na wala siya. Ate, Tamo to mga to. Mga tulog na agad. At tatakas ka pa! Hawakan niyo yung mga bubo! Puno yung tali! Puno yung tali! Paano yung mga? Kailangan mo ba talagang umalis? Kailangan ko matulog sa bahay. Maaga pa araw ko bukas. Ay, alam mo ba na wala na yung plano natin ever since nawala yung kapatid mo, ah. Lahat ng atensyon ng magulang mo napunta sa paghahanap sa kanya. Sorry. Tuloy pa rin yun. Pero siyempre, buhay ng kapatid ko yung pinag-usapan natin. Ngayon lang, mas napapansin nila ako. Ako na lang inaasahan. Mas bumibilib lahat sila sa akin. Si Mama, si Papa, at si Grace. Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Sige lang, Grace. Lapit pa. Edward? Edward, ikaw ba yan?
Edward, alam kong ikaw yan, naamoy kita. It's William. Kuya William, bakit si Edward ang naaamoy ko? Huwag mo sabihin yan. Nakakatakot yan. Anong ibig sabihin nun? It's a premonition. Pag naamoy mo yung taong wala naman dito, Ate? Nina? Ate, andito ako. Yung birdcage nakabagsak! Natamaan ko kasi. May narinig kasi ako. Hindi ko lang naayos. ano ba tayo? Kamusta sila? Ha? Okay lang ba? Ate, sorry. Namatay yung isa. Hindi pwede. Paano nangyari yun? Kakabigay lang sa akin ni Edward niyan. No. Ayoko isipin. Kuya William, walang kinalaman to kay Edward. Hindi kailangan natin hanapin siya. Ngayon na. Kailangan hanapin natin si Edward. Masama to. At kahit ako, nawawalan ako ng pag-asa, Grace. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa. Ang nasisigurado ko, nasa panganib si Edward, kaya kailangan natin maging aggressive sa paghahanap sa kanya. Kung walang magawa ang pulis, dapat tayo lang gumawa ng paraan. Maghanap tayo ng magaling na private investigator. Basta hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan kumilos na tayo. Kuya William, please. Of course. Okay, Grace. Okay. Okay. Kaya, dito na tayo. Ano, ate? Tara, let's go. Shari, ikaw na bahala kay Grace tsaka kay Mama. Kausapin ko yung mga polis. Sasama ako. No, you stay here. Mas safe ka dito. And besides, pag magkasama tayo, parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Hindi. Kuya, kahit sino. Kahit anong makakatulong sa akin ngayon, kakapitan ko. Ate, makinig ka na lang kay William. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Wala naman akong pakialam sa kaligtasan ko. Buhay na ni Edward ang nakataya dito. Kaya ako sumasama sa inyo dahil gusto kong maging directly involved sa paghahanap sa kanya. Kuya, kahit saan ka pa maghanap, sasama ako. Okay. Okay. Watch your head.
Sir, wala pa rin tayong resulta doon sa mga number na ginamit pagtawag. Puro prepaid SIM ang ginamit nila. Matagal-tagal na resulta to pagdating sa NTC. Alam namin yun. Pero hanggang kailan ba kami maghihintay? Grace, calm down. Sir, pasensya na. Kuya William, sigurado naman ako na ganito din yung nararamdaman mo, di ba? Kapatid mo yung nasa panganib. Believe me, alalang-alala din ako, but I have to be strong for you. Sir, baka may paraan para mapabilis natin to? Kuya, lumapit na tayo sa private investigator. Hindi tayo pwede magsayang ng oras dito. Mahalaga ang bawat minuto sa investigasyon na to. Okay. Sir, even if you take the most drastic measures para lang mahanap ang fiancé ko, I will be more than willing to take the risk. Of course, may mga paraan ng grupo para pwedeng mag-shortcut sa protocol ng pulis. Be strong, attorney. At salamat nga pala sa paglapit sa amin. Ihahanda na lang ng assistant ko ang contract of services. Siya nga pala, may kakausapin lang po ako. May I be excused, please? Yeah. Thank you. Grace, sigurado ko ba makakatulong yan? Lahat ng possible options, tatanggapin ko. Mahanap lang si Edward. Kuya William, kailangan nating magtiwala. Yan lang ang kaya nating gawin ngayon. Edward, katulad ng sinabi mo, hindi ko to huhubarin. Naniniwala ako na magkakasama tayo ulit. Akala ko ba may tiwala ka sa akin, Grace? Tara, let's go. Tara. I got it. Here. Salamat. You're welcome. Let's go. Let's go. Here. Okay? Let's go. Derecho. Turn right. Okay. Okay. Have a seat. William. Ma. So what happened? Meron na bang lead? Nothing yet, Ma. They're working on it. Nag-hire na rin kami ng private investigator. Ba't sinama mo itong babaeng ito? Ma. Naiintindihan ko po kung galit pa rin kayo sa akin. Kung hindi niyo po ako kayang makita, aalis po ako. Pero gusto ko din po kasi sanang humingi ng paumanhin para sa nasabi ng nanay ko. Nabigla lang din po siya at... Hello? Mr. Villarreal! Hello, sino to? Baka yung mga kidnappers yan. Stanis niyo na ba ang inyong bunso? Nasaan si Edward? Huwag niyo siyang sasaktan! Ibalik niyo yung anak ko! Siyempre naman, ibabalik namin siya sa inyo. Pero nakadepende na yun sa amin. Yung buhay, o patay namin siyang ibabalik sa inyo. Don't you dare touch my son. We'll do anything. Kahit anong gusto niyo, maibalik lamang na buhay siya. Ilang beses namin nagpanta sa inyo. Pero di kayo nakinig. Tumawag lang kami para makausap niyo ang pinakamamahal niyong anak. At makapagpaalam na kayo sa kanya. Ibalik niyo si Edward! Ano ba gusto ninyo? Pero, ibibigay ko kahit magkano! Nagsasayang lang kayo ng oras. Ito, kausapin niyo, bilis-bilisan niyo pa mag-usap, ha? Edward! Sinaktan ka ba nila? Nasaan ka? Oh? Grace!
Time's up! Grace, ikaw ba yun? Ibalik yung anak ko! Ang dali-dali niyo naman, Twain. Hindi muna namin siya papatayin. Maglalaro muna namin siya. Para makaganti kami sa kanya. Walang hiya kayo! Balik ka si Edward! Anton! Tito Anton! Anton! Papa? Papa! Tito Anton! Papa! Anton! What's wrong? Huh? Anton! William! Dali natin siya sa ospital! Okay. Yung kotse! Ilabas mo yung kotse! Anton! 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 May bulaklak dito. Do you like them? Kuya William, talaga bang ugali mo na basta-basta na lang sumusulpot? Do you like my flowers? Lagi na lang umiiyak. I want you to be happy. Magiging masaya lang uli ako kapag nandito na si Edward sa tabi ko. Kahit ano pang gawin mo, lagi ko lang mararamdaman na wala si Edward sa tabi ko. Ayokong palitan si Papa sa trabaho pero kailangan ko gawin. And don't worry, dahil tututukan ko yung paghahanap kay Edward. Kuya William, salamat sa lahat ng ginagawa mo para mahanap si Edward. Just in case wala na si Edward, I want you to know that I'm here for you. To take care of you, to love you. Si Edward lang ang lalaking kailangan ko. Siya lang, wala nang iba. Parating na daw si boss. May nagpadukot sa akin. Boss nyo yan. Sige, harap nyo nga sa akin. Makikilala mo rin siya. Nasaan ka? Tuwag ka! Siya! Ano matraso ko sa gawa? Pati si Grace, makokontrol ko. Aagawan ko siya sa'yo.